Mapagpalang araw mga ka-farmers. So ayan, na-board na naman ang person. So nag-isip na naman tayo kung anong gagawin. So marami naman mga scrap dito sa paligid. Subukan natin kung anong magandang gawin dito sa gulong na ito. Kaya naisip kong gumawa ng isang personalized na upuan. Siyempre sukatin muna natin kung saan na dapat natin putulin ang gulong. Gagawin natin siyang dalawa. Ito ang magsisilbing paa ng gulong. Ayan, naputol na natin. Dapat lang pantay siya. So ito naman ang sira na kama. So kukunin natin yung mga kahoy dito. Ang gagawin natin pang patigas dito sa may gulong para kumapit siya at hindi siya umuga-uga kasi malambot yung gulong. So kailangan pantayan siya. Then sukatin natin yung lalagyan natin ng butas para doon sa ating sandalan. So bubutasin lang natin yan kung gaano kalaki ang sukat ng kahoy na gusto nyong ilagay. Madali lang man yan siyang butasin gamit yung edger. Okay, ayan, butas na yung mga nasira naman na kama, yung mga natirang kahoy, yun ang gagamitin natin para doon sa may sandalan. Ipako mo lang yan dyan sa ilalim kung saan nilagay mo yung base ng nakahoy sa ilalim. Dapat pantay lang din siya para yung sandalan ay pantay. Tapos sukatin mo na. Yan, lagyan mo na ng flooring. Galing lang din yan kahoy na yan doon sa sira-sirang bed ni Jamie dati, yung double deck na kahoy. So kinuha ko yung mga flooring niya, saka yan ang kinabit ko naman dito. So para tamang-tama lang, walang susobrang kahoy, dinivide ko lang yung length ng kahoy, tapos yung iba ilalagay ko sa sandalan kasi 4 na kahoy lang yata itong nakuha kong pwede pang pakinabangan. So yung mga edges dapat linisin din natin para hindi makasugat. Tapos yan, lagyan na natin ng sandalan. So same lang din ang distance para magandang tingnan. Tapos screw lang ang ginagamit ko. So nakatulong talaga itong ating mga gamit na bigay ni Daddy Jazz. Thank you Daddy Jazz. So yan, putulin na natin yung sobra. Lilinisin natin yung edges. Ito naman yung nasa header ng double bed na nasira. So medyo may design na kasi siya. So ilalagay natin dito siya sa ibabaw para at least parang may design na rin siya. Medyo magandang tingnan. Saka hindi sharp yung yung edges niya. Tapos medyo naka-curve na. O ayan, tapos na. Dagdagan ko lang dito ng isa sa baba para maganda ng tingnan. Okay, so tapos na. Maganda na siyang tingnan. So kailangan lang natin siya linisan kasi may mga putik-putik pa. Hinukay ko pa ito actually doon sa bakanting lote, nakalagay lang doon ng mga kahoy na to. So kung ano man yung pwede pakinabangan, lalo na yung mga gulong. Marami pang gulong kasi doon dahil hindi naman natin nagagamit na pagkatapos na ma-flat, nasira na. So tinatambak na lang doon. So ayan, pakinabangan pa pala. So maganda, mas maganda siguro ito ma-varnish. So ayan, tingnan nyo, napakaganda na. Simple lang pero pwede na ito pambukid. Plano ko kasing dalhin ito sa Kadalyan para magandang upuan doon sa bukid. So diba, at least napakinabangan natin yung mga lumang kahoy, lumang gulong, and hindi basta-basta lang nakatambak, lalangawin pa at lalamukin pa dyan. So yun lang, and thank you for watching. Sana mayroon kayong konting natutunan dito sa aking maikling video. Salamat!